Kasama sina DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Ano yung hot headlines natin? Okay, ang ating hot headlines. Ayan. Anak Anak! nadismaya nang nalamang ampun siya. Very hot headlines nga to. Correct. Kaya ano pa iniintay natin? Si Zico Chloe. Oh. Sige nga, basahin na natin ang issue for tonight. Alright. Ito, Sizzy ko. Ito na ang ating sizzling issue for tonight. Meet Jelay. Uy, Jelay. Okay. Isang revelasyon ang sumabog sa kanyang buhay. Ay, gato sabog? Ganon? Ganyan, bong! Dahil nalaman niyang ampun siya. Uy, grabe. At dito nagsimulang dumistansya si Jelay. Bigla siyang nagbago eh. Hindi niya siya makausap ng ayos sa bahay, umiiwas, at minsan biglang sumasagot ng pabalang. Tama ba yan? Charis. Ay, may comment siya. May comment Tama siya. ba yan? Okay. Matagal naman niyang napapansin ito. Dahil yung mga kapatid niya, madalas hindi sila nagkakasundo, nag-aaway sila, at sinasabihan siya ng na-extra siya sa pamilya. So, may mga ganong comment, di ba? Ay, doon pala mararamdaman mo pala Oo, talaga. oo. And then, what happened? Kaya nung nalaman niya to, doon, nag-connect-connect na ang lahat. Sinabi ng kanyang mga magulang na mahal nila si Jelay. Okay. Pero kung totoo daw na mahal nila ang anak nila, bakit nga daw hindi nila sinabi kaagad? Bakit hinahayaan lang nilang mabully siya ng mga kapatid niya? So kasi paghihinalaam mo rin, no, kung baka Totoo. alam ng mga kapatid. Totoo naman. Ayun. Kaya naman pala hinuhusga ng mga tao kasi hindi niya daw kamukha ang mga magulang. Dahil ayun nga, ampon nga lang siya. Aminado namang may pagkukulang sila sa timing ng pagsasabi. Kasi syempre, matanda ka na eh. Pero para sa kanila, hindi kailanman nabura ang pagiging anak ni Jelay sa puso nila. Ayun naman pala. Wow. Ngayon, nagkaroon ng insecurity si Jelay. Dahil tuwing nakikita raw siya ng ibang tao na kompleto at may tunay na magulang, doon pumapasok sa isip niya na ampon siya. Ayun. And that's our issue for tonight. Grabe. Grabe, sobrang ano talaga, ang lupet ng issue natin Ang lupet for nga. tonight. Correct. At syempre, for sure, disclaimer lang po ha, sa ating mga ka-vibes na syempre may mga pinagdadaanan po, nakaka-relate, and at the same time, naging trauma talaga ito para sa kanilang lahat. Disclaimer lang, if you really need an assistant, wag po kayong matakot, lumapit sa mga professional. Ayan, Yes. when it comes syempre sa mental health natin, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga totally okay, please meron po tayong mga Mental health hotlines and mental health center po. Ayan, i-search nyo po sa ating Google. Ayan, makikita ninyo, libre pong tumawag para po kayo ay maggamot. And at the same time, sa mga kaibigan natin, ayan, sa mga ka-vibes natin na may kilala na ganito ang pinagdadaanan at talagang hindi na nila alam kung paano i-handle ito, tulungan po natin sila. Maging Malakas na support system. Yes. Correct. Kailangan po nila ng support system talaga, diba? Alam mo, ito pong ating pag-uusapan again and again, disclaimer lang sa may mga pinagdadaanan, okay? We understand you, okay? Sa mga ganitong eksena talaga. Alam mo, hindi talaga yan mapagkakaila. Meron akong kilala na sobrang close sa aking puso't isipan. Puso't isipan na talaga. Wow. Sila naman, they make sure naman, ang ginawa kasi nila, bata pa lang, alam naman nila. may kilala ka? Oo, meron Okay. talaga, na ampon talaga yung kinupkop nila. Kumbaga, bata pa lang yan. Nung nagkaedad, nung nagkaroon na ng isip, syempre, mga 6 years old, curious kasi yan di ba? Oo. Curious yan, lalo na kapag nabubuyo. Kumbaga, parang naaasar, yung mga Oo, ganyan. Di ba? may Yung mga dumudulas. sila- Oo, may mga dumudulas-dulas talaga. So,
inamin naman nila para for for the sake of doon sa peace of mind ng bata. Oo, kasi madami ka ring mga what ifs, 'di ba? At saka sa totoo lang pag nalaman mo 'yon in a late age, valid din naman na masaktan. Valid talaga. Oo. Hindi natin siguro may invalidate yung feelings niya na bakit di mo sinabi? Kung kahit sabihin pa ng nanay na parang for good intention ganun. Pero syempre, at the same time, gusto niya ring malaman yung katotohanan eh. Ayun. Kaya Correct. very valid pa rin naman. Totoo. And Isa na rin yun no? Sa totoo lang, siguro isa rin yun sa mga maiisip ng ating mga ka-vibes na ganito ang hinaharap na sitwasyon sa kanilang mga, kung tawaging parang may identity crisis silang pinagdadaanan. Pwedeng ganun ha. Identity crisis. I don't know ha if I Parang choose tama naman. the right term. Kasi syempre, doon mo marirealize na saan ba talaga ako belong, 'di ba? Parang eto kasi yung kinagisnan ko. Yun pala, 'di ba? Pag nalaman mo, parang pinagtaksilan ka, yun yung feeling, 'di ba? Based sa mga nababasa ko na articles about this, at saka sa uso kasi yan syempre sa mga napag-uusapan sa mga apps, ayan, sa mga kilalang websites, ayan, na kapag nalaman nila na kapag ampun sila, ayan, based on their experiences at a late age, okay? Okay. Doon talaga masasaktan sila. Ewan ko ba kung bakit. Pero siguro, because of, baka dahil sa guilt na rin na parang ang tagal na panahon, ilang taon yung tinago. Parang ikaw, sa partner mo, pinaglihiman ka ng sobrang tagal. Di ba masakit yun? Mahirap. Correct. Especially dahil siguro mag-e-expect ka sa mga magulang mo na sabihin yun sa'yo, ang importanteng bagay sa'yo kailangan sabihin dahil syempre, it involves you. Yes, totoo. At doon mo malalaman kung paano, I mean, isa yon sa magiging malaking parte ng buhay mo para makilala mo yung sarili mo, di ba? Oo, kasi magulang yan eh. Malapit yan sa puso mo. Totoo. Tsaka, na parang pinaniwala ka niya na, alam mo yon na, ang tawag dito, pinaniwala ka na, eto yung totoo. Pero parang feeling ko, meron din... Kaya mo bang eto na lang? Ayan. Si Chloe, ayan. Yes. Ikaw ba, kaya mo bang i-handle kapag nalaman mo? At ngayon sa edad mo na sabihin sa'yo, Chloe, sasabihin ako sa'yo, Okay. anak, isa kang ampon. Feeling ko, sa una, magpa-process ako at magiging tahimik ako na parang, ha? Joke lang ba to? Pero feeling ko papasok dun yung parang, kasi siguro nasa age na ako na nagbibigay na ako sa parents ko na pabalik ng gusto kong manlibre, gusto kong magbigay sa kanila ng ganyan-ganyan kasi tinulungan nila ako, sila nagbayad ng tuition ko nung growing up, 'di ba ganun. So feeling ko nasa age na ako na medyo understanding na tayo, ganun. So, kaya mo ba? Feeling ko kaya kong i-handle kasi Yeah. mas magiging thankful ako sa kanila na parang salamat dahil pinalaki niyo ako kahit ang laki kong headache. Ganun, siguro, in a positive way. Malulungkot ako kasi syempre gusto kong malaman yung totoo kong mga magulang, pero hindi pa rin mawawala para sa akin ang gratitude sa tingin ko. Kumbaga, mangingibabaw sa'yo yung grateful kang Feeling tao. ko mas mahihiya pa nga ako sa kunwari sa parents na, sa foster parents, ano ba tawag doon ganun? Foster parents. Sa kinikilala mong magulang. Oo, yung kinikilala kong magulang, feeling ko, mas mahihiya pa ako sa kanila na parang, hala, hindi niyo pala ako anak, na sobra kayong maging, mabait sa akin, hindi niyo pala kailangan maging mabait. At ang swerte mo ha, kung ang pinaramdam sa'yo, talagang tunay na pagmamahal at tunay na pag-aalaga. Kasi, for some cases, okay, based sa mga nababasa kong article, magkakaroon talaga yan ng ilang case yung, kumbaga, adoption trauma, kung tawagin. 'Di ba? Kasi syempre, pwedeng yung kinalakihan niya hindi very welcoming. 'Di ba? Pwedeng tinuring siyang iba talaga sa pamilya. Yung parang ito kasi parang may ganong effect itong si Jelay na parang lagi siyang kinakantsawan, 'di ba, na parang extra, may mga comment sila dyan. na parang extra yung sa pamilya, ganyan. Syempre, siguro sa case ni Jelay at sa nakaka-relate kay Jelay, magkakaroon talaga sila. I don't know ha, ng adoption trauma kung tawagin natin, 'di ba? Again, Parang story to ni Cinderella ha. oy, 'Di ba? 'Di ba parang ganun yung nangyari? Kay Cinderella ba? Yung kay Snow White, tama ba ako? yung alan, kay yung Cinderella. yung sa Yung ginawa siyang Alipin, yaya. ayan. Oo, Alipin. totoo yan. Correct. Cinderella. Si Snow White kasi may 7 dwarfs. Ay, meron siyang alipin si Snow White.
Hindi ba? Hindi pala. Chloe, wag mo maguhin yung mga fantasies Mali. ko sa Hindi mga pala, Disney hindi. princesses. Mali! Pero eto na nga. So, based sa mga nababasa ko rin, syempre, dito tayo sa adoption trauma. Baka eto kasi pwedeng nararamdaman nito ni Jelay. So now, kapag hindi mo na talaga siya na-handle talaga, like sobrang bigat na sa feeling to the point na kung ano-ano talagang naiisip mo. I really advice ko sa'yo, advice namin ni Chloe for you, Jelay, you need to talk for a professional. Ngayon, kung ayaw mo pang mag-professional, baka meron kang isang pinaka Trusted, oo. Yes, trusted person sa buhay mo. BFF mo or partner mo man, 'di ba? Na pwede mong mapagsabihan. Kasi ang hirap din na Yes. inaano mo sa puso mo niyan, no? Parang, Pinipigil- matagal ka ng kinikimkim mo. Kinikimkim mo siya. Sabi ko sa'yo, Sakit. wag niyong kimkimin kay Kim eh. Huwag yung kikimkimin. Ikim churva. Hindi ko maitawid. Itatawid natin yan, Chloe. Itatawid natin yan. Wag mong kimkimin. Tama. Ikim, Churva. churva mo na yan. Kumbaga, ichika mo na yan, kay Tama. Kim. Parang ganon. Di ba? Ayun. Naitawid!